Magandang araw, Angels! Tunghayan po natin ang ika-6 na kabanata ng ating kwentong My Sweet Enemy. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick din ang subscribe button, gayon din ang bell icon, para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Maya-maya pa ay muling may lumapit na kaklase sa kanya at hiniling na makasayaw si Katrina. Muli rin ay hindi siya tumanggi. Ayaw man niyang tingnan si Liam ay hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. Manaka-naka ay sinusulyapan niya ito. Nang makita niyang tumayo ito kasunod ni Jackie ay gusto niya itong sundan. Halos alam na niya kung ano ang gagawin ng mga ito. Kiss and tell ang type ni Jackie at parang nag-e-echo pa sa tainga niya ang mga kwento nito. Not because she was interested to hear it, pero buong klase nila ay alam yun. Dati ay wala siyang pakialam kung sino man ang lalaking ikinekwento nito, pero hindi si Liam. Inaliw na lamang ni Katrina ang sarili sa pakikipagsayaw. Isang maharot na tugtugin ang kasalukuyang isinasayaw niya. Kapareha ang isang binatilyo nang may tumawag sa kanya. It's 12 o'clock, Cinderella. Si Liam na nakatayo na sa tabi niya. Ayoko pang umuwi, sagot niya sa malakas na boses. Ume-epekto na ang alak na ininom niya kanina. Don't challenge me, young lady, matigas na wika nito. Hey, sabat ng kasayaw niya. Hindi mo ba siya narinig? Ang sabi niya, ayaw niya pang umuwi. Can't you see we're dancing? Inis na wika ng binatilyo. Tinapunan lamang ito ng matalim na tingin ni Liam. Umuwi na tayo, Katrina Sinep. Naagaw na nila ang atensyon ng ilang sumasayaw na malapit sa kanila. Kapag sinabi kong ayoko pang umuwi, ayoko pa. Why don't you sit there and wait for me? Utos niya rito sa otoridad na tinig. Subalit nagkamali siya sa paggamit ng ganoong tono dahil lalo lamang nainis si Liam. Walang sabi-sabing binuhat siya nito at pinasan sa balikat. Hindi nito alintana ang malakas niyang pagbayo sa likod nito. Gusto niyang matunaw sa hiya. Almost everybody in their school was here. At siguradong nakita ng mga ito ang ginawa sa kanya ng Herodes na si Liam na to. I'm sorry, Minda. Narinig niyang sabi ng binata. But I have to bring her home. Narinig niyang sumagot ang kaibigan. Pero hindi na niya yun naintindihan. Ni hindi na rin niya ito tiningnan. In fact, hinayaan niyang nakasubsob ang ulo sa likod ni Liam. Wala siyang mukhang ihaharap sa mga tao doon. Pabagsak siyang ibinaba nito sa front seat ng kotse. Doon na siya bumigay. Yumuyugyog ang balikat niya habang umiiyak. Pinagsama-samang epekto ng alak at pagkapahiya ang nararamdaman niya ng mga sandaling yun. She felt so vulnerable. Katrina, mabilis na umupo sa driver's seat si Liam nang makitang umiiyak ang dalagita. Lihim niyang namura ang sarili. Kinabig ng binata ang dalaga palapit sa kanyang katawan at masuyong hinaplos ang likod. Noong una ay nagpupumiglas ito, ngunit kalaunan ay tumigil na rin. I'm so sorry, sinserong sabi niya. Ang totoo ay wala namang bilin si Mr. Mondragon na umuwi sila ng ganoong oras. Kaya lamang ay hindi niya matagalan ang pakikipagsayawan ni Katrina sa mga binatilyong naroroon sa party. Pagpunta pa lamang nila roon, ay lihim na siyang nagngingit-ngit sa suot nito, na animoy dalagang-dalaga na. Ayaw niyang maging takaw pansin nito, at hindi siya nagkamali na maraming kaedad nito sa party ang magbibighani dito. Pakiramdam niya ay gusto niyang manuntok. Marahan niyang inilayo si Katrina sa kanyang sarili. Pinahid niya ng likod ng palad ang luha nito sa pisngi. God, she's so beautiful. Namumungay ang mga mata nito, sanhi marahil ng nainom na alak.
Bago pa magkapuwang ang matinong kaisipan, ay lumapat na ang mga labi niya sa malambot na mga labi ng dalaga. Sa gitna ng pagkaliyo ay in-enjoy ni Katrina ang tender kisses ni Liam na nagbigay sa kanya ng mas nakaliliyong pakiramdam. Higit pa sa liyong ibinigay ng alak. Right there and then, ay narealize niyang may damdamin siya para kay Liam. Hindi galit, gaya noong matapunan siya nito ng juice at pabayaran sa kanya ang mga bulaklak. Hindi inis, gaya noong nagkakasagutan sila. Paimbabaw lang ang lahat ng yun. Deep in her heart ay mahal pala niya si Liam. Yun ang dahilan kaya uminom siya ng alak kanina. Yun din ang dahilan kung bakit nagseselos siya kay Jackie. Nang maalala niya ang makiring babae ay lumayo siya rito. Malay ba niya kung nagkahalikan din ito kanina? Take me home. Ayaw niyang marinig pa na magsorry ito sa ginawang paghalik sa kanya. She was not sorry for kissing him back. It was an ecstatic experience. Hindi siya makapaniwalang dahil sa halik na yon ay nawalang parang bula ang pagkapahiya niya. The kiss compensated for her shocking first kiss. Oo nga, at si Liam din naman ang humalik sa kanya noon. But that was another story. Galit siya noon at may mga audience sila. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataong i-enjoy ang halik na yon. Hindi nakaligtas sa matalas na pakiramdam ni Liam ang talim sa tinig ng dalagita. Nalito siya. Kanina, habang hinahalikan niya ito ay may pakiramdam siyang nagpapaubaya ito. At kung hindi lamang sa pag-aalala niyang maeskandalo ito, ay gusto niyang kuyumusin ng halik ang mga labi nito. So sweet and so innocent. She deserved only tender kisses. Katrina, mahina niyang tawag. Please, take me home. Pumikit ang dalaga. Tumiim ang mga bagang niya sa naisip na nagalit ito sa ginawa niyang paghalik. But he won't say sorry. Because he loved kissing her. Kung pwede nga lang ba, ay hindi na niya pakakawalan pa ang mga labi nito. Kasintamis ng pangalan ng M&M ang mga labi nito. Think that she was only 18. Saglit niyang sinulyapan ang sawari ay natutulog ng dalagita. She was very beautiful, even when her eyes are closed. Pinipigilan niya ang sariling haplusin ang pisngi nito. Huminga siya ng malalim. Pagkatapos ay pinaandar na niya ang sasakyan. Nasisiguro niyang mapupuyat na naman siya sa kaiisip sa magandang mukha ni Katrina. Idagdag pa ang mga labi nitong muli na namang kanyang natikman. Para siyang adik na hinahanap-hanap ang matamis na mga labi nito. Ilang oras pa ang lumipas, mahinang tapik sa balikat ang nagpagising kay Katrina. Inaantok pang nagmulat siya ng mga mata. Sandali siyang nalito kung bakit si Liam ang nabungaran niya. We're home, malambing na wika ng binata. Nang ilibot niya ang tingin ay nakita niyang nasa tapat na sila ng kanilang bahay. Good morning, Katrina. Be a good girl and sleep tight. Agaw nito sa sasabihin niya. Tumaas ang kilay niya. Ang tangka niyang pagsusori sa ginawang pagtulog ay hindi na niya itinuloy. Ni hindi siya nagpasalamat sa paghahatid niya dito. Bumaba na siya ng kotse at walang lingon na pumasok. Ilang minuto nang nakakaalis ang kotse ni Liam ay nananatili pa rin sa balkonahe si Lucas. Hindi mawala-wala ang ngiti niya sa mga labi. Alam niyang hindi si Katrina ang may kagustuhang umuwi at iwan ang party ng kaibigan nito. His daughter came home before 12:30 at nasisigurong kilala niya ang kanyang anak. She is a party goer. Kung paano napasunod ni Liam ang spoiled brat niyang dalaga ay wala siyang idea. Subalit nasisiyahan siya sa itinatakbo ng mga pangyayari. What a hunk! Kinikilig na sabi ni Minda. Dumayo pa ito sa kanilang bahay para lang makipagkwentuhan sa kanya, kahit na pareho silang napuyat kagabi. Magkaiba nga lamang ng dahilan ang kanilang pagkapuyat.
Napuyat ito sa pag-e-entertain ng mga bisita nito. Samantalang siya ay napuyat sa kakaisip kay Liam. The thought of him made her smile. Parang nararamdaman pa niya ang mga halik nito. Nahaplos niya ang kanyang mga labi. Oh my God! He kissed you? Napakaswerte mo, friend! Tili ni Minda. Walang indikasyon sa tinig nito na nagtatanong. Sa halip ay kumpirmasyon ang naroroon. Don't scream, or my dad will be here any minute. Saway niya sa kaibigan. Nanlalaki ang mga mata nito. Bakas ang excitement sa mukha nito. Kailan kanya hinalikan? Humina ang boses nito sa huling binanggit. Kagabi. Mahina ring sagot niya. Kahit na pangalawang halik na ito niyon, ay mas gusto niyang isipin na ito ang una. Tama pa ang pakiramdam kong nag-iba na ang ihip ng hangin dito. I can smell romance instead of anger. Panunokso ni Minda. Hindi niya nagawang kontrahin ang sinabi nito. There was no way of denying it. Kahit hindi nakikita ang sarili, ay alam niyang obvious sa mukha niya ang pag-ibig na nararamdaman niya kay Liam. Lalo na sa kanyang mga mata. Oh, Katrina, you're glowing with love. Sabi nito habang nakatitig sa kanya. Ganun ba ako ka-obvious? Nahihiyang tanong niya. Baka nahalata rin yun ng daddy niya kaninang kumakain sila ng tanghalian. Kaya kakaiba ang ngiti nito sa kanya. Babae rin ako, Katrina, at best friend mo ko. Sagot nito. I don't know what to do, Minda. This feeling is so strange. I don't know how to deal with it. Nalilitong sabi ni Katrina. Iisang lalaki pa lamang ang minahal niya. At yun ay ang daddy niya. Ngayon naman ay si Liam. Pero, iba siyempre ang nararamdaman niyang pag-ibig para sa binata. Hinawakan nito ang kamay niya at bahagyang pinisil. Isa yung assurance mula dito. Love has its own way. Walang kahit na sino ang makakapagpigil nun, best. Maraming itinuturong bagay na hindi nakasanayan ng isang tao. But you don't have to learn so fast. You have all the time in the world at natitiyak kong tutulungan ka ni Liam in dealing with your feelings. Mahabang litanya nito. Ni hindi pa nga niya sinasabing mahal niya ako. Parang batang nagmamaktol si Katrina. Suddenly, a feeling of insecurity flowed in her. Natahimik si Minda. Maybe he's taking his time. Ilang linggo pa lang naman kayo magkakilala. Nahihiyang tiningnan niya ito. More or less, 3 weeks and I'm already in love with him. Maging siya ay hindi makapaniwalang sa maikling panahon na yun, ay mahuhulog siya sa binata. Natawa ito. Sa pag-ibig, there's no time frame, no boundaries, no inhibitions, and no reasons. Only feelings of being in love. The heartwarming feeling na sigurado akong nararamdaman mo ngayon para kay Liam. Minda, ngayon ko lang nalaman na kamag-anak mo pala si Balagtas. Biro niya dito. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso ay ramdam niya ang sinasabi nito. Yes, a heartwarming feeling. He's so handsome. Para siyang isang prinsipe na pinasan ka sa balikat niya kagabi. Kung makikita mo lang sana ang mga inggit sa mga mata ng kababaihan sa party. Napangiwi siya. Only I am not a damsel in distress. Ginawa niya yun para pauwiin ako. Nalaman niya kanina mula sa daddy niya na wala itong ibinilin na oras ng pag-uwi nila ni Liam. Ayon pa rito, ay kampante ito kahit anong oras siya umuwi dahil ang kasama naman daw niya ay ang binata. Kung ano ang dahilan at pinilit siya ni Liam na umuwi ng maaga ay hindi niya alam. You've finally found your match. Nasisiyahang sabi ni Minda. Bumuntong hininga siya. She was thrilled and in love. Pero nakararamdam siya ng takot para dito. Inaamin niyang nakakuha na nga siya ng katapat. Hindi niya napapasunod si Liam gaya ng ginagawa niya sa ibang tao.
She couldn't order him around. He was too sure of himself. An air authority seemed to surround him. "Are you sure I can deal with this feeling?" tanong niya kay Minda. Insecurity was evident in her voice. "Ikaw pa ba? Lahat naman kaya mo." Nakangiti na wika pa nito. Sabay silang nagtawanan ng kaibigan. At parehas pa silang kinikilig habang pinag-uusapan si Liam. At dito na po nagtatapos ang ika-6 na kabanata ng ating kwentong My Sweet Enemy. Sana ay muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po.